Sa unang edisyon ng Kapihan 2013 ng programang Kape at Balita, sumalang ilang mayoral candidates sa Caloocan at sinagot ang ilang maiinit na issue tungkol sa kanilang lungsod. Layong kilatisin ng serye ng panayam ang mga kakandidato sa lokal na pamahalaan. Ang mainit na balita, hatid ni Susan Enriquez. Sina Macario Boy Asisio Jr. na dati nang naupo bilang alkalde ng Caloocan at si Konsehal Rico Judge Janvier R.J. Echeverry na kumakatawan sa Liga ng mga Barangay ang sumagot sa mga mabibigat na issue kaugnay sa lungsod ng Caloocan sa unang edisyon ng Kapihan 2013. Kabilang narito ang kriminalidad sa lungsod. Hindi nakarating ang independent mayoral candidate na si Punong Barangay Dionisio Johnny Guillarte at ang pambato ng United Nationalist Alliance na si Congressman Oscar Oca Malapitan. Tanong ng isang residente. Paano po ba natin mapapanatiling mapayapa at maganda ang Caloocan? Itatatag ho namin yung mas matinding kampanya against drugs dahil medyo mahirap po. We will never tolerate yung mga drug activities along Caloocan. Pero kailan nandun ako uli? Palagay ko. Kung hindi naman maiksing panahon, mahaba na rin naman eh. May sinabi si Konsehal na may mga involved na kandidato daw, sabi niya. Anong panahon namin, walang ganun eh. Napag-usapan din ang issue sa budget ng lungsod. So, ikatlo sa pinakamalaking lungsod sa buong Pilipinas, and yet we are only working at a very meager budget. Compared to Quezon City and Manila na 10 billion, ang Quezon City 10, ang Manila is 8, ang Caloocan is only 3 billion. So with a very meager budget na malaki ang population, it's so difficult also to accommodate the needs. Pero we're doing our very best. Palagay ko hindi yun ang dahilan. Maski lumaki pa ng lumaki, kung talagang merong na tumitingin at may nagsusupervise, palagay ko hindi magkakaganon ang mga nangyayari. Lalo na sa mga drugs. Dahil ng panahon namin, walang makapagsasabing may gano'n sa Caloocan. Pero ang naging pinakamainit na usapin, ang issue ukol sa Gutesco land scam, ang umano'y maanumalyang pagbebenta ng lupa ng gobyerno sa isang pribadong kumpanya. Ayon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee noong 2002, nalugi ang Caloocan City nang i-turnover nito ang mahigit 22,000 square meters na lupa sa Rizal Avenue Extension nang walang kinita man lang. Pinaglalaban ko lang yung mabalik sa amin, yung Gutesco na masyado namang garapal na anomalya. Ang gusto ko panagutin. Okay. At mabalik yung property natin sa Caloocan. Frustrated rin po kami talaga sa sitwasyon ng Gutesco. Naniniwala po ako sa sinasabi po ni Mayor Boy na kailangan talaga habulin at kailangan ayusin dahil ito'y karapatan ng mamamayan ng Caloocan. At we will do our best, Mayor Boy, to make that happen. Pagdating naman sa usapin kung dapat nga bang isa publiko ang love life ng isang politiko, tila nagkakasundo naman ang dalawang kandidato. Well, may pagka-showbiz dahil alam niyo naman. So kayo po naniniwala dapat lantad talaga ang love life ng isang public servant? Oo. Dapat na dapat. Tanungin niyo si attorney. Mag-attorney. Wala akong dapat tinago. Wala naman akong tinatago. Ako wala akong tinatago. Maski anong gusto niyo tanungin niyo, sasagutin ko. Once you enter into public life, your life is already scrutinized by the public. And you should always live beyond reproach. Meaning, dapat hindi ka na chichismis kung saan-saan. Na any immorality or morality issue. Susan Enriquez, GMA News.